Gusto daw magwakwak kay Queen Sino ba yan? Sino ba yung gusto magwakwak kay Queen? Meron daw isang reactor na nagme-message kay Queen. No, nagsumbong sa akin yung handler niya, si Sir Jun. Sabi siya sa akin may isang reactor daw na nagme-message kay Queen at gusto daw parang kinakausap about dun sa mag-sponsor sa kanya, no? So bilang kalingap, bilang part ng kalingap, dapat tayo yung mas sumusunod sa rules, no? Huwag tayong mag-direct contact sa beneficiaries. Maliban na lang kung may may pahintulot ko, or yan, kung matagal ka ng yung kumbaga mas okay pa rin talaga na wag natin about sa sponsor, wag tayo makipag-usap sa beneficiaries natin. Meron po tayong kaklaruhin lang po, lilinawin, mga kalingap. Sa unang ako po ay nagpapakumbabang humihingi po ng apology kay Kalingap Rap. Lalong-lalo na kay Kalingap Rap, kay Kuya Bal, kay Ate Esna. Doon sa naging maling hakbang na nagawa ko po tungkol dito sa issue ng kinasabi nilang wakwak po ng beneficiary ni Kalingap Rap. Ito po niyan ay ako po yun yung hindi lang binanggit po ng reactor na kanyang reaksyonan. Ito po ako yung papaliwanag. Ang karoon po kasi yung kanyang in-repair kay Kalingap Rap na si Queen ay may gusto pong mag-sponsor. At napakit pa may gusto mag-sponsor po doon. So, kasi nakita niyang deserving din po matulungan ng sponsor na which is hindi naman iba sa akin. Ito po ay kaibigan ko po talaga. Best friend ko nga po ito ay best friend po ito. Dahil po sa mali kong dahil lang po na mali po yung naging hakbang ko dahil nahingi ko po yung Facebook account ni Queen. Dahil gusto rin po maging kaibigan ng sponsor yun. Kanyang nirepair kay Kalingap Rap, hindi ba beneficiary niya, ay hindi na po, hindi ibig sabihin ay didirekta na po na ko-contact po. Magkakaroon direktang magko-contact po ng sponsor. Doon po sa beneficiary. Hindi po yun. Natuwa lang po sa ng kaibigan pero hindi lang po naintindihan ni Mr. John Wonder Vlog ang aking intensyon. Hindi lang po siguro naunawaan at agad itong naipag-bigay alam kay Kalingap Rap. Pero wala po akong intensyon sa usaping wakwak. Unang-una, wala po akong kakayang magwakwak. At yung sponsor po ay malinis po nga rin noon dahil hindi lang po first time mag-sponsor yun. Hindi po yung first time mag-sponsor. Sa beneficiary ko sa Kalingap Rap. Hindi po yun at alam po ng sponsor ang protocol sa Kalingap. Dapat po, kung mag-sponsor, idadaan po talaga kay Kalingap o sa Pintos. Basta dadaan po sa protocol, hindi po direct. Nung mabalitaan ko na may gustong magwakwak na reactor kay Queen, napaisip ako. Sabi ko, sino kaya na may lakas ng loob o tigas ng muka na pwedeng magwakwak na reactor kay Queen? Si Birador? Si Jovelito? Wala akong maiisip sa totoo lang. Sapagkat alam ko naman na alam ng lahat na karamihan sa aming mga reactor, mapabiwas man, mapakarepa man, o kahit anong kinabibilangan na reactor dito sa Kalingap, ay alam ang rules na hindi pwedeng dumirekta ang isang sponsor sa beneficiary. Kaya napapaisip ako, sinong reactor ang may kakayanan na gawin ito? At ito nga, nalaman natin na this is an honest mistake. At nalaman natin, base na rin sa kwento
ni Kuya Potpot na siya pala yung tinutukoy ni Kuya Jens na dumirekta doon sa beneficiaries, doon sa handler ni Queen, at ito nga ay nakarating kay Kalinga Prab. Napanood nyo na rin naman ang kasagutan o ang sinabi ni Kalinga Prab patungkol dito. Dito naman sa posisyon ni Kuya Potpot, inamin niya na may pagkakamali sa kanyang side, sa kanyang ginawa. Sabi nga nila, siguro dahil masyadong na-excite itong si Kalinga Potpot, kaya siya ay dali-daling kinausap ang manager, tumatayong manager ni Queen na si June, I forgot, para kausapin itong si Queen na ibigay ang kanyang Facebook at nang magkausap o malaman na gustong tulungan itong si Queen. Sa madaling salita, gustong makita, gustong makausap, at nalaman natin din na ito ay hindi nangyari. Pero ang problema nga nakarating dito kay Kalinga Prab sapagkat sinabi. Kaya nga sinabi ng handler ni Queen ay dahil alam niya din naman ang rules at ito ang nararapat. At dito sa side ni Kuya Potpot, alam din naman niya ang rules. Subalit bakit nagkamali? Dahil nga na-excite. Alam din natin itong background ng sponsor na ito na sponsor din naman ng EDC, sponsor ni Beyonce. At naniniwala tayo na walang masamang intensyon na mangwakwak itong sponsor na gustong tumulong din kay Queen sapagkat maraming beses na nga na tumutulong itong sponsor na ito. Kasama na dito ang EDC. Hindi tayo dapat mag-jump into conclusion na kapag nakadirekta agad ay mangwawakwak na. Talagang walang perpekto. At hindi maiwasan mismo na kapag gusto natin ang isang bagay, na-excite tayo, hindi na tayo masyado nakakapag-isip agad-agad at agad din natin sinusunggaban. Wherein after a minute of realization ay saka lamang natin naiisip na hindi pala agad dapat. At dito nga sa nangyari kay Kuya Potpot, inamin naman niya kung ano yung kanyang pagkakamali. Napanood naman ninyo. At tama yung sinabi niya na wala siyang karapatan o kakayanan na mangwakwak. Si Kuya Potpot, kahit ganyan yan, kahit ganyan ang kanyang itsura, na halos magkaparehas na sila ni Birador, kahit na kung titignan mo ay hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang mga muka, mapagkakatiwalaan nyo naman sila. Sapagkat itong mga taong ito, na kagaya ni Kuya Potpot, bagamat madalas masangkot sa mga issue, ay tunay na sumusuporta sa Kalingap. Ginagawa niya ang lahat para makatulong sa Kalingap, para makapag-ambag hindi lamang sa aspeto ng pinansyal, kung hindi doon sa kanyang panahon at oras at dedikasyon at loyalty sa Kalingap. Kaya sa mga pagkakataon na ito na mayroong pagkakamali, hindi natin dapat husgahan agad itong si Kalingap Potpot. Totoo, hindi siya pwedeng mangwakwak. Mas lalong hindi rin si Birador. Sapagkat pagdating sa usapin ng pangwawakwak, siguro we can say na kagaya ni Birador or Kuya Potpot or Jobilito na mga mukhang wakwak lang ang mukha nila pero wala silang kakayanan na mangwakwak. Itong issue na ito, madali lang naman marisolba sapagkat kung may malawak ka na pangunawa, hindi mo pag-iisipan ang isang tao na nakagawa lamang ng isang pagkakamali nang dahil lamang sa na-excite siya, nang dahil lamang sa natuwa siya at hindi niya nakayanan at hindi niya nakontrol ang kanyang sarili na dumirekta dun sa beneficiary. But then again, napanood natin sa mga vlog din naman ng ating kasamahan na kagaya nila Bopil na mayroong mga screenshot ng pag-uusap na sinasabi ni Kuya Potpot, ni Kalinga Potpot, na sinabi niyang hindi naman pangwawakwak ito at ang sabi niya, kailangan pa rin dumirekta dapat kay Kalinga Prab. Huwag nating sisihin, huwag nating husgahan yung sponsor. Huwag din nating husgahan itong si Kuya Potpot. Lahat tayo nagkakamali. Ang importante rito, marunong tayong tumanggap ng ating mga pagkukulang, ng ating shortcomings. Yun ang pinakamahalagang bagay na dapat taglayin ng bawat isa sa atin. Mapa-reactor man tayo, mapa-kalingap charity vlogger, mapa-sponsor o mapa-regular viewers. Nakagaya po ninyo. Itong si Queen, bata pa, malayo ang mararating. Naniniwala tayo na marami pang sponsor na may mabubuting puso na nakahandang tumulong sa kanya.
Kaya nga nagulat ako eh. Bakit reactor? Sino kaya itong reactor na ito? Mas malayong ako sapagkat hindi naman ako mayaman. May itsura lang. Right? Yun lang. Kaya, kalma. Kalma lang. Ganyan.